Again, ay mapagpalang umaga, tayo po'y dadako na sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito po sa aklat mga kapatid ng Exodus chapter 14 verse 8 hanggang 16. Amen. Babasahin ko sa English. Kung nahanap na natin, ganito pagkasabi, "And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued after the children of Israel, and the children of Israel went out with a high hand. But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Pi-hahiroth, before Baal-zephon." 10. "And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord." 11. "And they said unto Moses, Because there were no graves in Egypt, thou hast taken us away to die in the wilderness. Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptian? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness." 13. "And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever." 14. "And the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace." Amen. "And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand over the sea, and divide it, and the children of Israel shall go on a dry ground through the midst of the sea." Balik tayo sa pang scripture bago tayo manalangin. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 verses 10 to 12. Sabi niya dito ay, "Come now therefore, I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I that I should go unto Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and these shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain." Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Mananalangin tayo. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, Ikaw na Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose at aming Diyos. Muli kami, Lord, sa umagang ito, lumalapit na may buong pagpapaubaya, pagpapasakop, Panginoon, sa iyong banal na presensya, na Ikaw, Lord, ang siyang, Lord, mag-consume, Lord, ng lahat-lahat sa amin sa umagang ito, ng aming pakinig, ang aming mga mata, ang aming mga pananampalataya ay may ugpong, Lord, sa iyong mga banal na salita, upang ang aming mga pananampalataya di naman ay mabuhay sa iyong harapan, magkaroon, Lord, ng matibay, Panginoon, na pundasyon sa ilalim nito, Panginoon. Pagkat Ikaw, Lord, ang tunay, Panginoon, na patibayan, Panginoon, ng aming pananampalataya, na sa mga bagyo ng buhay at sa mga sirkumstansya, Lord, na dinaraanan ng iyong mga anak, Ikaw, Lord, ang siyang matibay, Panginoon, na muog na aming matatakbuhan, masasandigan. Ikaw ang aming kanlungan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, tanggapin mo ang aming mga papuri, pasasalamat. Hindi man, Lord, sapat ang mga salita upang maibigay namin ang karampatang
Lord, pagdakila sa iyo ay siyasatin mo ang aming puso at tanggapin mo ang aming mga panalangin at hibik. Tanggapin mo ang aming mga pasasalamat sa lahat ng kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Na naniniwala kami, ang kamay mo ito, Panginoon, na siyang kumilos sa amin, nagpala, nag-ingat, naglagay sa amin, Panginoon, sa kung nasaan man kami ngayon. Kaya sa biyaya mo, Lord, nagpapasalamat kami ang walang hanggang pag-ibig at habag mo, Panginoon, na patuloy na bumabalot sa amin. Inilalayo kami, Lord, sa madilim na sanlibutan ito, Panginoon, at patuloy na kaaliwan, Lord, sa aming buhay. We pray na habang kami, Lord, nagpapatuloy sa umagang ito, hawiin mo, Lord, ang mga hindrances sa paligid. Hawiin mo ang dagat na mapula, Lord, sa aming kalagitnaan. Bayaan mo kaming makalakad, Panginoon, sa tuyong lupa, Panginoon, sa iyong mga pangako, Lord. At tayuan namin ito, O Diyos, at kunin namin. Pagkat sinabi mo, Lord, na hindi namin kailangang humimik lamang ng humimik, kundi kami, Lord, ay bumigkas ng iyong mga salita. Nang sa ganun, Lord, ay mata mo namin, Panginoon, ang iyong mga pangako na siyang sinulat mo, Lord, sa Bibliang ito, Panginoon, at sa aming mga puso. We pray, anuman, Lord, ang aming mga pagkukulang, trespasses, false mistakes, Lord, shortcomings, O God, patawarin mo kami, Lord, at linisan mo kami. Paging dapatin mo ang aming puso at isip, ang aming katawan, ang lahat-lahat sa amin, Lord, sa umagang ito. Bayaan mong maging ang buhay na ito'y maging mabango sa Lord, sa iyo sa umagang ito, Panginoon, habang kami naghihintay at nananalangin. Dahil inihintay namin, Panginoon, ang pagbaba mo sa aming kalagitnaan upang ikaw, Lord, ang siyang magbigay ng buhay sa iyong mga salita at tanggapin namin, kanin namin ito, Panginoon, at magbigay ito ng kalakasan sa amin sa araw na ito at sa mga susunod pang mga araw na darating. We pray, mga pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord, ay ibigay mo po, Panginoon, sa umagang ito ayon sa kanilang pananampalataya. Mga karamdaman na ipagalingin mo, Panginoon. Alam ko, Diyos, wala pong imposible sa iyo, Ama. Kung kami lamang ay patuloy lamang, Lord, na susuong habang ikinangungusap na kami sumuong, susuong kami, Panginoon, pagkat yan ay sinabi mo, Panginoon. Help us today. Bless your children, O God. Bless us indeed. Enlarge our borders. May your hand be upon us. At ilayo mo kami, Lord, sa tukso ng sanlibutan po na ito. Muli, Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak at patuloy, Lord, na bigyan mo kami ng kaaliwan sa umagang ito. Muli, Lord, ang lahat ay kinukumit ko sa iyong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Tayo malaya na makaupo, mga kapatid. Thank you, Lord. Amen. Ang pagpalang malo po muli sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Buti ng Lord sa lahat ng ating mga patotoo, sa ating mga awit sa Kanya. Tunay, mga kapatid, na mayroong laging ginagawa ang Panginoon sa atin. Diba? At laging alam niya yung Kanyang ginagawa, mga kapatid, sa ating buhay. Walang bagay, mga kapatid, na hindi lingid sa Panginoon, hindi niya alam, o kaya ay aksidente lamang, diba? Sabi nga, ang Diyos ay tinatawag na El Roi, the God who sees me, ang Diyos na nakakita sa atin. At sa umagang ito, mga kapatid, nais kong mangusap sa munting mensahe na ito. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Speak and move forward. Amen. Speak and move forward. Ito ay, mga kapatid, mula sa message ng prophet from spoken word na why Christ speak. Amen. Isa sa mga paborito kong mga kapatid na message ng prophet. At nawa ang mensahe ito, mga kapatid, ay magbigay ng kaaliwan sa atin sa umagang ito, pagkat ang Panginoon ang siyang tumatawag, mga kapatid, sa kanyang mga hirang. Amen. At siya ay tumatawag, mga kapatid, na meron itong layunin lagi kung bakit niya ito tinawag, bakit niya ito pinili. At kailangan natin, mga kapatid, na gampanan ang layunin na yun, mga kapatid, kahit ano pa ang mga sirkumstansya, mga kapatid, na
humaharang sa atin o pumipigil sa atin. Amen. Lagi natin naririnig na nais natin mga kapatid na maglingkod sa ating Panginoon. At ang paglilingkod, gaya ng lagi ninyo naririnig mga kapatid, ay hindi biro ang paglilingkod, ngunit ang paglilingkod sa ating Panginoon ay nagiging magaan kapag ang Panginoon ay alam natin na nandyan mga kapatid. Diba? Si Moses, diba? Pastor, lagi mo talagang paborito si Moses. Kasi si Moses mga kapatid ay isang tao na ang laki ng ipinagbago ng kanyang buhay dun sa first 40 years niya mga kapatid, hanggang sa siya'y tawagin ng ating Panginoon. Amen. Alam natin, ang plano ng Panginoon talaga, siya yung deliverer, pero may proseso siyang dinaanan. Amen. Merong itinuro sa kanya ang sanlibutan, at yun ay inalis ng Panginoon, dahil nga yung buhay ni Moses mga kapatid ay nahati sa tatlo. Diba? Yung tinatawag mga kapatid na generation. Ibig sabihin kasi ng generation, 40 years yan mga kapatid, at every 40 years ang ibig sabihin yan ay buhay. Ito yung pasimula. Kaya yung first 40 years niya nandito sa Egypt, military leader siya mga kapatid. After ng 40 years na ito, nilagay naman siya sa ilang ng ating Panginoon. Amen. At 40 years nandun siya sa piling ni Zipporah at ni Jethro, yung kanyang father-in-law, para gawin siyang mga kapatid, bilang isang pastol. Amen. Kaya ngayong buhay ni Moses mga kapatid, ay buhay din mga kapatid ng isa pong pastor sa ating Panginoon. Diba? Kaya kung bakit paborito ko mga kapatid si Moses, dahil kung sa experience lang mga kapatid sa pastoring, ay napakalaki mga kapatid ang mapupulot natin sa buhay talaga ni Moses. At si Moses mga kapatid, sabi ay siya yung pinaka-maamo. Amen. Sa balat ng lupa, tao na pinaka-maamo. Pero di ba yung first, niya mga kapatid, first 40 years niya, sabi doon ay meron siyang temper. Diba? Na kaya binigay sa kanya, asawa din mga kapatid, na maano rin yung temper mga kapatid, mabilis magalit. Dahil alam ng Diyos mga kapatid yung kanyang ginagawa kung paano niya paamuhin mga kapatid si Moses. Diba? Kasi pag sa isang alaga mga kapatid, iba yung mga kahit aso mga kapatid, minsan may mga bababangis na aso, at kailangan mga kapatid na mapaamo mo yan bago siya mga kapatid na maging kasama mo, diba? Kaya ganun din mga kapatid sa buhay ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kung minsan mga kapatid, padadaanin tayo ng Panginoon sa mga experiences para mapaamo tayo, diba? Gaya ng sinasabi ko sa inyo last time, pag kayo isang tao nalulunod mga kapatid, hindi agad sasagutin yun mga kapatid nung pong lifeguard, kung siya mismo mga kapatid ay nag-i-struggle. Kasi itong si Moses, nung tawagin siya ng ating Panginoon, nag-struggle siya eh. Diba? Sabi nga, sino ko para suguin mo dun sa bayan ng Israel, dahil mga kapatid, wala na siyang lakas dyan eh. Sabi nga, yung second mga kapatid na 40 years niya, nagkaroon siya ng sakit dyan. Sabi ng mga ilang researcher mga kapatid, nagkaroon siya ng stroke. Kaya nga, di ba sabi niya sa Lord, paano ko mangungusap kung utal-utal ako? Diba? Tapos may tungkod pa siya mga kapatid. Pero ang Diyos mga kapatid, alam niya yung kanyang ginagawa, at kung sino yung kanyang tinatawag, sino yung kanyang pinipili, at kung ano yung kailangang mangyari mga kapatid na nasa isip ng ating Panginoon, ay pinigin niya sa tao. Kasi Moses mga kapatid, may kita ninyo, di ba, dito sa 3, babasahin ko mga kapatid, ay ang sabi ng Panginoon sa kanya, halika ngayon, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na anak ni Israel. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Dito pa lang mga kapatid, malaking question mark, bakit siya? Diba? Bakit si Moses? Pero mga kapatid, hindi dapat talaga bakit yung tanong mga kapatid sa ating Panginoon, kundi ano dapat mga kapatid yung layunin. Kasi nung time mga kapatid na tinawag mga kapatid ng Panginoon si Moses, may binigay siyang pangako. Ang sabi niya,
tunay na ako'y isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. So, Exodus chapter 3 pa lang mga kapatid, pinatunayan na ng Panginoon na yung ilalabas niya sa Egypt, mga kapatid, na mga Israelita ay kailangang maglingkod sa bundok na yun. Kasi ito'y bundok ng Horeb, mga kapatid. So dito pa lang, may victory na dito mga kapatid eh. Kasi ang kailangan lang gawin ng Diyos, gumamit siya ng vessel para matupad yung kanyang layunin. Diba? Sabi niya, hindi ako maaring magsugo ng salita na ito'y babalik sa akin na hindi nito nagampanan yung layo ng pagkakasugo nito. Kaya nung pagdating mga kapatid ng chapter 14, may kita natin, actually, yung 4, Exodus 4 hanggang 13 mga kapatid, di ba? Laman yan mga kapatid, yung pong 10 plagues. Dahil nga, ang ginagawa ng Diyos mga kapatid, nung binasa natin kanina, pinagmamatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Amen. Pastor, bakit ganon? Ba't hindi palambutin ng Panginoon? Kasi may layunin ng Diyos. Gusto niyang ipakita yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang mga kapatid na pagliligtas mga kapatid dito po sa mga Israelita. Bakit, Pastor? Kasi nung dumating si Moses dun sa eksena, hindi pa rin sila naniniwala na si Moses ang magliligtas sa kanila. Kaya mga kapatid, kung mababasa natin yung 14, hihimayin ko sa inyo mga kapatid. Verse 1, mga kapatid, bago tayo humantong dun sa 8 kanina. Tingnan nyo ito mga kapatid. Chapter 14, verse 1. At sinabi ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, so hindi pa dumarating ang 8, nagsabi na ang Panginoon kay Moses, mga kapatid. Sabi niya, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y bumalik at humantong sa tapat ng Pi-hahiroth sa pagitan ng Migdol at dagat at sa tapat ng Baal-Zepon sa tapat niyon at hahantong kayo sa tabi ng dagat. Teka lang, Pastor. Di ba ang gusto ng Lord? Paalisin ni Pharaoh yung mga Israelita. Pero bakit dito sa verse 1, sa verse 2, pinababalik? Napansin niyo ba yun mga kapatid? Sabi na ni Moses lagi, 10 beses, let my people go, sabi ng Panginoon. Pero dun sa huling sumpa mga kapatid, dun sa huling salot, yung namatay yung mga unang anak nila, lumabas sila, tapos ang bili ng Panginoon dun sa mga Israelita, Moses, sabihin mo dun sa mga anak ni Israel, bumalik sila. Ano sabi? Bumalik at humantong sa tapat ng Pi-hahiroth. Alam mo yung Pi-hahiroth mga kapatid? Isa yung makipot na daan, mga kapatid, na kung saan disyerto yan. Kumbaga, parang ganito, parang dead end yan. Kasi ang dulo niyan mga kapatid, yung pong Red Sea. Yung Red Sea, hindi yun mapula. Ang tawag lang doon ay Red Sea. At ang sabi doon, mga kapatid, pinalalaya sila ng Panginoon mula sa Egyptian. Pero ba't pinabalik sila doon sa ibang lugar na malapit sa Egypt? Yun ay yung 3. At sasabihin ni Paraon tungkol sa mga anak ni Israel na nasisilo sila sa lupain at sila'y nanglilingid sa ilang. So ang sabi doon, ang purpose, pinadala sila ng Panginoon doon at para isipin, mga kapatid, nito ni Pharaoh na naliligaw sila. Pero alam mo mga kapatid, pagka ang Diyos ang nangunguna, mga kapatid, sa kanyang bayan, sa kanyang pinili, hindi ito pwedeng maligaw. Meron siyang gustong gawin, meron siyang gustong ipakita, mga kapatid, na siguro sa pasimula ay hindi natin ito nakikita, hindi natin ito nadidiscern. Diba sabi mo, Pastor, dapat ang Christian may discernment? Yes. Pero minsan lang mo kahit may discernment ka na, pagka merong mga circumstance na hindi mo inaasahan na dumarating sa buhay mo, minsan hindi mo nadidiscern, mga kapatid, kamay ng Panginoon yun. Na, teka lang, parang ba't binabalik niya ako dito? Ba't, alam mo kasi mga kapatid, may gustong ipakita ng ating Panginoon. 4. At aking pagmamatigasin ang puso ni Paraon. Pinalabas na sila, pero ang gusto ng Panginoon, pagmatigasin pa rin ang puso. Pagmatigasin ang puso, parang ganito yan. Parang gusto ng Diyos sa isip ng tao na parang pabalikin yung mga Israelita. Pero hindi yun ang layo ng Panginoon. Sabi niya, at kanyang hahabulin sila at kayo'y magsisiimbot ng karangalan kay Paraon at sa lahat niyang hukbo at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon at kanilang ginawang gayon. Una, ang kausap niya dito mga kapatid, si Moses pa lang.
So isipin mo na lang sa isang church, mga kapatid, sabihin natin, parang bigyan natin ng pagtitipo. Yung pastor, mga kapatid, merong binibigay na instruction, mga kapatid. At kuminsan, mga kapatid, parang hindi clear yung instruction. Pero mga kapatid, kung ito'y galing, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang kailangan natin gawin, mga kapatid, ay mag-submit. Sumunod, mga kapatid. Diba? Kasi meron tayong mga bagay na hindi nakikita, pero kitang-kita ng ating Panginoon. Diba, isipin natin, Pastor, kasi ito yung plano ko ito yung gusto ko Pero alam mo, lagi higit ang plano ng ating Panginoon. Mas higit yung kanyang pag-iisip, diba, sabi sa Isaiah, mas higit ang aking pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. Mas higit ang aking daan kaysa sa inyong mga daan. Dahil ang tao, mga kapatid, pwedeng magkamali ng pagpili sa daan, mga kapatid, at sa mga pagdidesisyon, mga kapatid, sa buhay na ito. 5. At nasabi ng hari ng Egypto na ang bayan ay tumakas, at ang puso ni Paraon at kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan, at kanilang sinabi, ano itong ating ginawa na ating pinayao ng Israel upang huwag na tayo mapaglingkuran? Kasi nga, 10 plague yan, yung ika-10, pinagpapatay yung mga panganay dahil yung panganay ang merong birthright. Diba? Alam po na naituro ko na sa inyo, mga kapatid, yung pagkakaroon ng pribilehiyo bilang isang panganay, yung basbas, mga kapatid, tsaka po yung double portion ng inheritance. So, pagpapakita ng Panginoon, walang magmamana kung ano man ang meron sila, mga kapatid. Kasi pinagpapatay, mga kapatid, yung mga panganay. Dahil unang-una, pinagmatigas, mga kapatid, ang puso ni Paraon para mas lalong mga kapatid, umiyak yung mga Israelita. Pastor, parang di naman tama yung pinapaiyak niya. Alam mo kasi sa pag-iyak, mga kapatid, magtutulak sa iyan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Magtutulak yan para manalangin ka sa ating Panginoon para hindi ka bumase, mga kapatid, sa sarili mong lakas. Kasi hanggat ang tao, mga kapatid, ay bumabase sa kanyang sariling kakayahan, sarili niyang diskarte, mga kapatid, babasagin ng Panginoon yan, mga kapatid, upang tayo maipagpakumbaba at maging depende tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba, kahit ano pang marating natin, kahit saan pa tayo mapunta, kahit napakalaki pa ng ating mga material possession, may mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, sasadsarin tayo ng ating Panginoon para makita mo na siya ang Diyos ng pagpapala. Diba? Na siya ang pinagkukunan ng lahat ng mga ito. Siya ang Diyos ng buhay mismo, mga kapatid. Na tayo mismo, hindi nga natin kayang mag-produce ng sarili nating buhay. Diba? Siya ang may-ari ng lahat ng ito. Minsan, itinatapon tayo sa banig ng karamdaman para ipakita na siyang dakilang manggagamot. So, meron siyang gustong ipakita, mga kapatid. 6, kanyang inihanda ni Paraon ang kanyang karo at ang kanyang pinagsama ang mga bayan at sila'y nagdala ng 600. Isipin mo, para doon sa 2 million, mga kapatid, ang ginamit niya, 600 chariots na puro captain yun para habulin, mga kapatid, yung pong bayan ng Israel. At ang sabi dito, mga kapatid, ay pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon na hari ng Egypto, hinabol niya ang mga anak ni Israel sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. Isipin mo nga naman kasi, 10 beses na nagpakita ng mirakulo ang ating Panginoon. At sa dulo, bumigay, mga kapatid, na sila'y pinalayas. Kaya nakalabas na sila sa Egypt. Kaya syempre, expectation nila, mga kapatid, talagang tuluyan na silang malaya. Diba? Pero mga kapatid, merong pagpihit, mga kapatid, dun po sa eksena, mga kapatid, ng paglabas ng mga Israelita. Nang sinasabi ay, at hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at karo ni Paraon at kanyang mga taong nangangabayo at ang kanyang hukbo at inabutan sila roon na nakahantong sa tabi ng dagat na sa siping ng Payahairot sa tapat ng Baal-Zephon. So isipin mo yun. Diba? Binigyan ka ng victory ng ating Panginoon. No? Kaya sabihin niya, binless ka ng ating Panginoon. Tapos biglang, nung nandun ka na sa kagalakan, mga kapatid, biglang mayroong isang circumstansya na dumating na hindi mo inaasahan na parang baliktad ata ito nung nanalangin ako sa ating Panginoon. Diba? Kasi nasa labas na sila pero ba't hinahabol sila, mga kapatid? Nang sabi, mga kapatid, ng si Paraon ay nalalapit ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata at narito ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila at sila'y natakot na mainam at ang mga anak ni Israel ay
humihibik sa Panginoon. Diba? Kaya sabi nila mga kapatid kay Moses, ito yung laging eksena mga kapatid, di ba? Doon sa temptation mga kapatid, naalala ninyo? Pagka mayroong isang circumstance ang hindi maganda, kapag mayroong bagay mga kapatid na inconvenient sa atin, ang lagi mga kapatid, baling natin sisi sa ibang tao. Diba? Sabi dito, at sinabi nila kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Unang-una, alam mo ba't sila nagreklamo? Kasi hindi naman sila ang pinagsabihan ng ating ng Panginoon dun sa bilin, sa sa verse 1 mga kapatid. Si Moses ang nakakaalam. Kaya syempre mga kapatid, sila bilang tao, nakikita nila parang iba yung picture mga kapatid. Sila nababahala. Ano yun? Pressure. Diba? Sa mundong ito mga kapatid, dahil lahat instant, dahil lahat mga kapatid ay kailangan mabilis, kailangan lahat mga kapatid, alam mo ang binubuo niyan sa tao? Pressure. Kapag meron nakikitang bagay na hindi niya ina-expect na dapat mangyari, according sa plano niya mga kapatid, nag-create ng pressure. At yung pressure, nagtutulak yan mga kapatid para ipakita yung mga pangit na bagay sa buhay natin. Diba? Pastor, sayang lang pala yung paglilingkod ko sa Panginoon kasi na-pressure ako Nagawa ko itong bagay na ito. Pero alam mo mga kapatid, minsan pinapakita ng Panginoon yan sa atin para at least mga kapatid, mailabas na natin. Alam mo yun, mga kapatid, alam mo yung isang bote mga kapatid na marumi? Maraming putik. Diba? Hindi kasya kamay mo dun Anong paraan mga kapatid para malinis mo siya? Kailangan may pumasok na tubig dun. At yung mga tubig mga kapatid ay mag-aalis mga kapatid ng mga impurities o mga pangit na bagay mga kapatid dun sa loob ng bote na yun. So sometimes inaalaw ng Panginoon yung mga pressure mga kapatid sa buhay natin, hindi para ipakita kung gano'ng kapangit yung ating katangian, kundi para ipakita mga kapatid na mayroong gustong gawin ng ating Panginoon. Diba kaya kung meron mga kapatid tayong mga expression na hindi maganda, mga kapatid, pinapakita ng Panginoon yan para at least alam mo yung mga weaknesses mo. Alam mo kung saan ka mahina. Alam mo kung ano yung mga bagay na ihibig mo sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga ng prophet din minsan sabi niya, alam mo, the more I fast, the more uglier the sin I get. Kasi syempre mga kapatid, yung discernment mo, yung awareness mo mga kapatid sa sin, ay nagiging mas matalas na mga kapatid compare sa dati. Di ba dati naman, kung di ka naman believer, parang yung mga bagay na hindi ginagawa ng sanlibutan, parang wala lang sa'yo Pero nung nandun ka na at naglilingkod ka na sa ating Panginoon, nag-i-struggle ka. Kasi alam mo mga kapatid, hindi yun narapat sa ating Panginoon. At pinapakita yun ng Panginoon mga kapatid, para ipakita rin niya yung kanyang kapangyarihan mga kapatid sa atin. Diba? 12. Sabi niya, di ba ito ang sinilita namin sa inyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo? Sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Actually, di ba naman sila namamatay sa ilang? Diba? Kumbaga, nag-overthink agad sila mga kapatid dahil nakikita nila yung mga kasi alam mo mga kapatid, nagkaroon ng complex itong mga Israelita na to Konting pagkakamali nila, hampas. Konting mga kapatid na gawa nila ng mali mga kapatid, inaalipin sila, inaabuso sila mga kapatid. Kaya kahit malayo pa lang, mga kapatid, yung mga Israelita, diba? Isang ganyan tayo Malayo pa naman, sobra tayo nag-aalala. Malayo pa naman yung deadline, sobra tayo nag-aalala. Malayo pa yung bill, mga kapatid, masyado tayo nag-aalala. At umiiyak tayo mga kapatid. Natataranta tayo, samantalang ang dami ng experience ang pinutanayan ng Panginoon sa buhay natin, na kaya niyang gumawa mga kapatid sa buhay natin, na alam mo yun, minuto, kukompare mo sa ilang taon na pagpapagal mo mga kapatid bilang isang tao. Diba? Nasabi dun mga kapatid, si Moses, nagsabi dyan sa 13, nasabi niya, huwag kayong matakot, tumigil kayo, tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi nyo na uli makikita magpakilanman. Ito'y sinabi niya mga kapatid, kasi isipin mo, si Moses, prophet na, napipressure pa.
Diba? Believer pa kaya? Pastor pa kaya? Ministro pa kaya, mga kapatid? At hindi natin mababasa dito, mga kapatid, na talagang umiyak talaga si Moses. Pero nakikita ng Diyos. Kaya sabi niya, mga kapatid, sa 13, sa 14, ay sa 15, mga kapatid, ay bakit ka humihibig sa akin? Kasi, mga kapatid, ginagawa niya, ini-encourage niya yung mga mananampalataya, mga kapatid, pero sa loob-loob niya, siya umiiyak na siya sa Panginoon. Diba? Sabi, ba't ka umiiyak? Ba't ka humihibig sa akin? Para bang, ibig sabihin ito, bakit hinihintay mo ko na kumilos para sa kanila samantalang ibinigay ko na sa iyo ang kapamahalaanan na gawin ang mga bagay upang makasulong kayo? Kasi ibinigay na ng Panginoon dun pa lang sa Exodus chapter 3, mga kapatid, nang sabi, ilalabas mo yung mga bayan ng Israel at sila maglilingkod dito sa bundok na ito. At hindi pwedeng baliin, mga kapatid, ng Diyos ang kanyang salita. Na kung pinangako niya, mga kapatid, na ang mga Israelita ay makakalabas, mga kapatid, sila'y makakalabas. Pero nangyari dun, mga kapatid, ito yung common mistake. Sabi nga, this is the fatal mistake. Sabi nga ng message, mga kapatid, na nagawa ng mga Israelita. Ibig sabihin ng fatal mistake, ito yung malaking pagkakamaling nagawa nila. At sabi dun, mga kapatid, nung nagmurmur sila, mga kapatid, kay Moses, at hindi sila nagtiwala, mga kapatid, na kaya silang itawid ng ating Panginoon. Nang sabi dun, mga kapatid, kahit si Moses, humibik. Kasi nga tao eh. Diba? Pagka ang tao, mga kapatid, dumarating na dun sa hangganan niya, para siyang nagiging kung ano siya nung bata siya. Diba, ang bata, mga kapatid, kapag hindi niya makuha yung gusto niya, o kaya may pangangailangan siya, umiiyak yan eh. Diba, umiiyak yan ng umiiyak, mga kapatid, hanggang sa maibigay yung kanyang pangangailangan. At dumarating si Moses dun sa kanyang pag-iisip, mga kapatid, na isipin mo ba naman, 600. Tapos, ang Lord, dinala ka sa Payahayro. Walang ibinigay na clear instruction kung anong gagawin. Dinala ka pa dun sa di ba minsan ganyan tayo, dinadala tayo ng Panginoon dun sa mga makikipot na daan. Kumbaga parang dead end na. Parang dumarating dun sa punto, mga kapatid, sumasakit na yung ulo mo, lumalaki na yung litid ng ulo mo, minsan umiinit ulo mo. Kasi sabi ko, parang dead end kasi, Lord. Pero ang sabi, mga kapatid, meron tubig dun. Mga kapatid, merong dagat na mapula. Mga kapatid, nang sabi ng Panginoon sa kanya, dun sa 16, itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo. Ang sabi dun, mga kapatid, hawiin mo. Hindi sinabi dun, mga kapatid, hahawiin ko. Ibinigay niya, mga kapatid, kay Moses yung pong kapangyarihan para hawiin yung dagat. Diba hawak niya yung tungkod eh? Diba alam niya, mga kapatid, yung tungkod niya at ni Aaron tsaka tungkod ni Moses magkaiba yan. 4 na beses ginamit yung kay Aaron dun sa flood, pero the rest, mga kapatid, ang ginamit na puro kay Moses. At ang tungkod ni Moses tinawag din, mga kapatid, na ano? Yung tungkod ng Panginoon. Tinawag yan, mga kapatid, iron, yung iron ng Panginoon, mga kapatid, tungkod ng Diyos. Na hindi naman talaga si Moses, kundi ang Panginoon na nasa likod ni Moses. Kaya sana maunawaan niyo, mga kapatid, hindi kayo, hindi ang kahinaan niyo, hindi kung ano yung magagawa ninyo, kundi ang Diyos na nasa likuran ninyo. May mga pagkakataon, mga kapatid, umiiyak tayo, mga kapatid, at hindi natin alam ang ating gagawin. Pero sabi dun, mga kapatid, ba't ka umihibik? Ibinigay ko na sa iyo ang salita na ang dapat mong sabihin ay sila'y magpatuloy, mga kapatid, dun po sa pag-sulong, mga kapatid, dun po sa lupang pangako. Minsan isip natin, kasi hinihintay ko pa yung sign eh. Diba? May mga time, mga kapatid, talaga na kailangan natin isang guni talaga sa ating Panginoon. Pero kung meron direct, mga kapatid, na ipinakita ang Panginoon sa iyo, mga kapatid, para sa isang specific na pangako, mga kapatid, kailangan mo, mga kapatid, na magsalita. Diba? Okay lang umiyak. Okay lang humibik, mga kapatid. Pero matapos mong humibik, mga kapatid, kailangan mo magsalita. Kasi yung bata, mga kapatid, umiiyak. Tatanungin ng nanay, ba't ka umiiyak? Kasi natahan-tahan ka na, anong gusto mo? Diba pinagsasalita siya, mga kapatid, para maibigay kung ano yung kanyang pangangailangan. Pero sa panahon ni Moses, mga kapatid, na siya'y humihibik, kasi alam mo, ang tao talaga, mga kapatid,
ginawa ng Diyos, mga kapatid, talaga napaka-fragile natin. Ibig sabihin, napaka-marupok, napaka-mahina, mga kapatid. Unang-una, para hindi rin tayo magmataas, mga kapatid. Para hindi tayo magmayabang sa ating sarili. Na anuman ang mga bagay na meron tayo, mga kapatid, alam mo, ang Panginoon ang nasa likod ng mga yan. Na ang sabi nga, mga kapatid, ito'y magiging tanda sa iyo na ako ang nagsugo sa iyo. Kasi hindi magagawa ni Moses ang lahat ng to kung wala ang Panginoon sa kanya. Kaya kung merong mga mapupulang dagat, mga kapatid, sa buhay natin, mga kapatid, na parang ang hirap, pastor, languyin. Hindi kasi ako marunong lumangoy, pastor. O kaya merong mga matataas, mga kapatid, na pader na hindi natin kayang akyatin. Sige, umiyak ka. Pero matapos mong umiyak, kailangan mo magsalita. Hindi na kasi, pastor, salita, ano sasabihin ko? Hindi ang salita mo, hindi ang kaisipan mo, kundi ang salita ng ating Panginoon. Diba? Kung meron tayong mga mapupulang dagat sa buhay natin ngayon, kayo na nakakaalam niya kung anong mapupulang dagat yan. Hindi pwedeng iyak ka na lang ng iyak, Lord, paulit-ulit na lang, Lord. You must speak. Diba? Kasi binigay na ng Panginoon, mga kapatid, ang authority, mga kapatid, sa nobya. Diba? Sa panahon ito, tapos na tayo, mga kapatid, dun sa panahon na lagi na lang tayong nakapanangga, mga kapatid. Kailangan natin tayo naman ang sumulong, mga kapatid. Hindi lang tayo yung tumatanggap ng suntok, mga kapatid, mula sa kaaway. Kailangan natin magsalita. Diba? Minsan kasi, pag ang salita natin, negatibo, kaya nagiging negatibo din ang resulta. Diba? Ang ginawa kasi ng mga Israelito dito, mga kapatid, nag-murmur sila. Sabi doon, kapag nag-start na tayong mag-murmur, pag natitempt na tayong mag-murmur, mga kapatid, hindi mo mahahatak, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi unbelief na yun eh. Diba? Kaya nga pag sabi doon sa 14, mga kapatid, ang Panginoon ang siyang makikibaka para sa iyo. Ang kailangan mo lamang ay tumahimik. Yung tumahimik dyan, hindi ibig sabihin niya na tahimik, kundi maging firm ka. Ibig sabihin, manatili kang tumatayo, mga kapatid, dun po sa pangako na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Diba? Kung alam mo ito ibinigay ng Panginoon sa iyo, kahit meron pang mapulang dagat dyan sa harapan mo, mga kapatid, you speak. Kaya mong hawiin yan, mga kapatid. Yung sa scripture nga sa Matthew, mga kapatid, naalala niyo, sabi doon ay, kahit nga ang isang bundok ay kaya mong mapakilos at mapasuba sa dagat, kung meron ka lamang kahit na kasing liit na butil ng mustasa na pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi nga sinabi na ako ang mag-aalis ng bundok. Sabi niya, ikaw, pag nagsalita ka at sabi mo, sa bundok na ito'y makilos ka, at siya'y kikilos, mga kapatid. Pastor, ginawa ko naman eh. Parang hindi siya gumalaw. Akala mo lang hindi gumalaw. Pero sa ilalim nito, sabi ng message, the little grains of sand, mga kapatid, ay nagsisimula ng kumilos at para mapasubang isang bundok, mga kapatid, sa isang lugar, mga kapatid, na dapat nitong kalagyan. Yung bundok, yun din yung mga tinatawag na mga problema, mga suliranin, mga bagay, mga kapatid, na nagiging hadlang sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Diba? Sabi mo kasi, Pastor, dapat maging humble lang tayo. Is humble. Pero may mga pagkakataon kailangan mo magsalita. Binigay na ng Panginoon ng authority sa iyo, mga kapatid, para salitain ang salita ng ating Panginoon. Diba? Kaya huwag mo sabihin na, wala akong magagawa, Pastor, mahina pa rin yung pananampalataya ko. Sabi nga, kahit butil ng mustasa, mga kapatid, yung pananampalatayang yun, ito'y merong magagawa sa ating Panginoon. Alam mo bakit ginamit yun? Kasi alam mo yung butil ng mustasa pala, kahit napakaliit niyan, mga kapatid, hindi mo yan ma-hybrid. Pangalawa, pag ito'y naitanim, mga kapatid, isa ito sa mga pinakamalabay na halaman, mga kapatid, na kapag ito'y naitanim sa isang magandang lupa, mga kapatid, na diligan, ito'y magiging mas mayabong pa, mga kapatid, kaysa sa alinmang mga butil na mas malalaki kaysa sa kanya. Yun ang pananampalataya, mga kapatid, at yun ang nagagawa ng pananampalataya sa buhay ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya itong si Moses, mga kapatid, na nandoon siya, na humihibig sa ating Panginoon, kasi tao siya eh. Diba? Pero yung nandoon sa kanya at hawak niya, mga kapatid, hindi po tao lang yun. Ang Panginoon ang nasa likod nito. Nang sabi niya, pinangako niya, tunay na ako'y sa iyo. Kahit nga, mga kapatid, sa panahon ni Joshua,
Ba? Si Joshua, mga kapatid, ang nagpatuloy ng ministry para maitawid yung mga bagong panganak ng mga Israelita sa ilang dun sa Promised Land. Ang sabi din ng Panginoon sa kanya, magpakatatag ka at magpakatapang ka. Ilan ba sinabi? Sa Biblia, 3. Kasi alam niya, mga kapatid, si Joshua, mga kapatid, ay kailangan, minsan kailangan paulit-ulit sabihin sa atin yung mga bagay. Kasi minsan, hindi tayo naniniwala at nagtitiwala dun sa salitang ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya kailangan ulitin niya ng 3 beses. Una, sa harap ng congregation. Pangalawa, mga kapatid, silang dalawa ni Moses. Pangatlo, mga kapatid, ay inulit ito ng Panginoon sa kanya na kailangan mo magpakalakas at magpakatapang. Di ba? Be thou strong and courageous. Kasi mga kapatid, itatawid niya naman, mga kapatid, yung pong mga Israelita dun po sa Jordan. At ang sabi dun, yung Jordan, mga kapatid, hinati din ng Panginoon yun. Sa pamamagitan, mga kapatid, ni Joshua. Ibig sabihin, pinatutunayan niya na kung paanong siya ay sumakay Moses, siya ay kakasamahin din ni Joshua. Na kung paanong ang Panginoon, mga kapatid, ay hindi po nagbabago, gayon din, mga kapatid, ang Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya sa panahon po na ito. Kaya, alam mo, mga kapatid, yung pag-iyak, okay yun. Nauunawaan natin yun. Pero kailangan nating magsalita. Kasi alam mo, mga kapatid, kung meron ang Espiritu Santo, alam mo ba, isa lang ang mensahe ng Espiritu Santo. Alam niyo ba kung ano yung message ng Holy Ghost? Ang sabi doon ay, speak and move forward. Walang pag-atras. Walang pag-retreat, mga kapatid. Kasi wala, mga kapatid, ang Panginoon, sabi niya, God hate cowards. Diba? Ayaw ng Diyos sa mga duwag, mga kapatid. Kailangan mong tumayo, mga kapatid, dahil pinatatayo ka ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At kailangan mong hawiin, mga kapatid, kung ano man yung nandiyan sa iyong harapan. Diba? Nais ko pumasa, mga kapatid, ng ilang sipi, mga kapatid, dito po sa message, mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, mga kapatid, sa message ng Victory Day. Amen. Paragraph 139. Sabi, mistulang nga na sa buhay ng Kristiyano, kung ang isang tao ay hindi buong nakasentro kay Kristo, ang buhay Kristiyano ay parabang napakaraming kalakip na kabiguan. Ano yun? Disappointments. It seems like the Christian life, if the fellow is not absolutely centered on Christ, the Christian life seems hold so many disappointments. But those disappointments are God divine happening for us. Now, it don't seem like it would be that, but it's God's way of doing things. He lets us hit the river to see what we'll do. Nasabi niya dun, mga kapatid, ay kung isang tao daw, mga kapatid, isang Kristiyano ay hindi buong nakasentro ang buhay niya kay Kristo, yung mga bagay na dumarating sa kanya ay para bang napakaraming kabiguan. Pero sabi, ang mga kabiguan daw na yon ay ang mga makalangit na kalooban ng Panginoon para sa atin. Diba yung mga disappointments? Ano pala yan? Appointment pala ng Panginoon sa atin yan. Divine will appointment. Minsan, pagka meron tayong gustong mangyari, gusto natin makatawid sa isang dagat na mapula na to, tapos hindi tayo nakatawid. For example, pinahintulot ng Panginoon, maghintay ka muna. Diba? Alam mo, pinakamahirap, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maghintay. Kasi nga, nasanay tayo, lahat instant. Instant noodles, instant yung ganito. Kaya minsan naiinip tayo, napipressure tayo. May mga expression tayo, mga kapatid, na alam natin hindi talaga tama. May mga nasasabi tayo na hindi tama, mga kapatid, out of pressure. Pero sabi, mga kapatid, yung mga disappointments na yan ay makalangit, mga kapatid, na kalooban ng Diyos para sa atin. Isipin mo, sabi mo, parang hindi naman pastor. Mistulang nga, sabi niya, na parang hindi nga ganun. O, sinagot na agad ng prophet. Pero ito pala ay pamamaraan ng Diyos ng paggawa ng mga bagay-bagay. Pinahihintulutan niya na sumabak tayo sa ilog para makita kung anong gagawin natin. Dinala niya yung mga anak niya, mga kapatid, itong mga anak ni Israel, doon po, mga kapatid, sa Pi-Hahiroth, para makita anong reaksyon nila. Kung maniniwala ba sila, kasi unang-unang problema nila, kahit na sila'y napalabas sa Egypt, hindi sila naniniwala kay Moses.
Kasi kung naniniwala sila kay Moses, mga kapatid, hindi magiging ganito, mga kapatid, ang reaksyon nila. Sabi dito, pinangakuan ni Moses ang mga anak ni Israel sa daan mismo ng pagganap sa tungkulin. At ang hukbo ni Paraon ay nasa likuran niya, at grabe ang usok at alikabok dahil sa kalahating milyong kalalakihan ang naaarmahan. At heto nga ang 2 milyong Hudyo, nakaawa-awat walang magawa, nakatayo roon, kalalakihan, kababaihan, mga bata at iba pa. At nahaharangan naman siya ng dagat na mapula, nahaharangan siya ng dagat, yung Red Sea, walang mapuntahan. Pero nagtamo nga noon si Moses ng pagtatagumpay, araw ng pagtatagumpay, nung siya'y manalangin. Yung paghibig pala ni Moses, mga kapatid, naintindihan ng Panginoon, panalangin, mga kapatid, yun ni Moses. Pero sabi dun, mga kapatid, hindi lamang siya basta humibig, kailangan niyang magsalita. Sabi niya, siya'y nagsumamot, nagsimulang humibig sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, bakit ka humihibig sa akin? Inatasan kita na gawin ito. Magsalita ka sa mga anak ni Israel na sila'y magpatulong sa pagsulong sa pagganap ng tungkulin. Alam niyo ba, mga kapatid, yung path of duty? Ang path of duty natin, mga kapatid, talaga, sumulong at magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit na merong mga disappointments, kahit merong mga hindrances, mga kapatid, di ba, na bagay na nagpapalungkot sa atin, nagpapababa ng ating espiritu, mga kapatid. Minsan, pagkatapos mong umiyak, kailangan dumating sa iyo inspiration, mga kapatid. Tapos na akong umiyak, kailangan ko nang magsalita. Kailangan maputol ang bagay na ito. Kailangan mahawi ang bagay na ito na sa aking harapan. Dahil hindi salita ko ang siyang sasalitain ko, kundi ang salita ng Panginoon. Diba? Kung merong mga bagay, mga kapatid, na pumipigil sa inyo sa paglilingkod, mga kapatid, dagat na mapula yan. Kung medyo parang lubog tayo financially, minsan, mga kapatid, atake ng kaaway yan. Kailangan natin magsalita, mga kapatid, para hatiin yan, mga kapatid, upang tayo makasulong, mga kapatid, at makalakad sa gitna, mga kapatid, ng mga mapulang dagat na yan. Diba? Sabi niya, ba't ka humihibig? Diba? Ayan nga, huwag kang humibig sa akin, inatasan kita na dadalhin mo ang mga taong ito sa dakong iyon at magsalita ka lamang sa kanila nang sa gayoy sumulong sila, manatiling nakalinya sa pagganap sa tungkulin. Amen. Ganun nga dapat katapangan na makikita sa isang taong may sakit. Diba? Yung karamdaman, mapulang dagat din yan eh. Diba? Sabi niya doon ay dapat ganito rin dapat yung katapangan na makikita sa isang taong may sakit. Ganoon dapat ang katapangan na makikita sa isang taong tumalikod sa pananampalataya at nais bumalik. Diba? Sabihin mo, Pastor, kasi ang layo ko sa Panginoon ang tagal ko nawalay eh. Tapangan mo ang loob mo na pumihit ka, mga kapatid, bumalik sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon naghihintay sa atin, mga kapatid. Bumaling kayo pabalik. Kaya ganun yung ginawa, mga kapatid, ng Panginoon dito sa mga Israelita. Parang set up to, pastor. Parang set up yung ginawa ng Panginoon dito sa mga Israelita. Hindi, mga kapatid. Ang ginawa ng Panginoon para ipakita niya na kahit dun sa mga pinakagipit na sitwasyon, mga kapatid, kaya niya pa rin gumawa ng daan. Sabi, di ba? God will make a way when there seems to be no way. Diba? Kung yung dagat, mga kapatid, di nila kayang languyin, mga kapatid, kayang hawiin ito ng Diyos upang sila, mga kapatid, ay makalakad, mga kapatid, sa mga tuyo, mga kapatid, na lupa. Amen. Bumaling kayo pabalik, magpasimula muli, manatili kayong nakalinya sa pagganap sa tungkulin. Trabaho ng Diyos na maghawi ng dagat na mapula, trabaho ng Diyos. Ang inaasahan sa inyong gawin ay magsalita, umusad pasulong, yun lamang ang dapat nyong gawin. So magsalita, mga kapatid, ang sabi doon ay, you speak and move forward. It's God's business to open up the Red Sea. Bagaman ito'y, mga kapatid, tungkod ni Aaron, at tungkod ni Moses, at tinig ni Moses, pero yung salita galing sa ating Panginoon. Balikan natin yung chapter 14, mga kapatid. Diba? Nung umiiyak dito si Moses, binilin niya, itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo yung kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna
Sa gitna ng dagat si babaw ng lupang tuyo. At ako, di ba? At ako, narito aking pagmamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo at susundan nila sila at ako'y mag-iimbot ng karangalan. Ibig sabihin, kukuha siya ng glory, mga kapatid, doon. Amen. At sa buo niyang hukbo at kanyang mga karot, kanyang mga bayo. At malalaman ng mga Ehipsyo na ang Panginoon, pagka ako'y nakapag-imbot ng karangalan kay Paraon, sa kanyang mga karot, sa kanyang mga bayo, at anghel. Kasi di ba nung si Moses, mga kapatid, nilabas sila, alam mo, binigyan siya ng maraming mga tanda, mga kapatid, tsaka yung angel of the Lord. Binigay sa kanya. May kita niyo yun, mga kapatid, sa 19. Ang sabi, ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila. Diba, nakita niyo yun, mga kapatid, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa, mga kapatid. Siya'y tagapanguna, mga kapatid, at kung kailangan niya magpalit ng posisyon, mga kapatid, at ilagay yung kanyang kamay, mga kapatid, sa amang bahagi ng buhay natin, asahan niyo, mga kapatid, para yun sa ikabubuti natin. Para yun sa proteksyon ng ating Panginoon. Sabi, yung angel daw, mga kapatid, na nasa unahan, ito'y humiwalay sa kanila at napunta sa hulihan. At yung haliging ulap, humiwalay din, mga kapatid, sa harap nila at lumagay sa likuran nila. Kasi ang ginawa dyan, hinarangan ng Panginoon, mga kapatid, yung pong mga, tawag dito, mga Egyptians, mga kapatid, at nagmistulang ilaw naman, mga kapatid, yung pong pillar of fire, ulap ang sabi dyan, mga kapatid, pero naging pillar of fire yan, mga kapatid, para maging tanglaw nila, mga kapatid, habang sila'y naglalakad, mga kapatid, dun sa mapulang dagat. Diba? Na habang, mga kapatid, sila'y tumatawid dun, mga kapatid, ang sabi, nagkaroon sila ng revival sa ating Panginoon. Sabi niya pa dito, now, sa Why Christ Speak pa rin, paragraph 88, now, the Holy Spirit has one message. Speak the word and go forward. That's right. Don't cry to me. There's the word. Speak it and move forward. Thus saith the Lord. That's the message of the Holy Ghost. Kaya, mga kapatid, alam mo, yung tao, mga kapatid, na natatakot, gustong umatras, gustong bumalik, mga kapatid, ibig sabihin, wala yung Holy Ghost dyan. Pero, pastor, di ba meron tayong tinatawag na human fear? Yes, meron. Pero kaya nga, kailangan ng Holy Spirit ng tao, mga kapatid, para magbigay ito, mga kapatid, sa kanya ng kalakasan at tapang, mga kapatid, upang sumuong. Now, the people begin to murmur, they fell. We don't want to murmur. Diba? As a Christian, alam na natin yan. Ayaw natin, mga kapatid, talaga makomit na nagmumurmur tayo. But sometimes, dahil dun sa pressure, dahil dun sa circumstances, at dahil parang ipit na tayo, nakakapagsabi tayo ng bagay na hindi maganda. Umiyak ka na nga, tapos nagmurmur ka pa. Maganda, umiyak ka, pero nagsalita ka, mga kapatid, gamit ang salita ng ating Panginoon. Diba? Kaya alam mo, minsan, mga kapatid, sinusubok lang tayo ng Panginoon eh. Pagka merong mga disappointments na dumarating sa atin, kala natin dead end na. Pero meron pa pala siyang mas higit na plano kaysa sa atin. Hindi kasi natin nakikita yung nakikita ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako, mga kapatid, kapag minsan nakakaramdam tayo ng discouragement, ito lang kasi yung nakikita ko eh. Pero hindi yan yung nakikita ng Panginoon. Diba, naalala ko isang awit, sabi nun, nakikita mo yung valley, pero nakikita ng Diyos yung bundok kung saan ka nakatayo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagtatagumpay, binigay niya na sa atin, mga kapatid. Pero ba't may mga Christian pa rin, pastor, parang hindi nila magampanan-gampanan yung sinasabi mo? Kasi minsan, takot lang sila. Pero yung authority, mga kapatid, ibinigay na ng Panginoon, mga kapatid, sa mga mananampalataya. Kaya yung mga circumstansya, mga kapatid, mga bagay na parang akala natin hindi na mababago, isip lang natin yun eh. Yun lang yung nakikita natin eh. Pero pag nagsimula tayong dumating sa isang inspirasyon, mga kapatid, na sabi ni Pastor, pag may mga gantong mapulang dagat, kayang hawiin ito ng salita ng Panginoon. Amen. At sa panahon na yun, salitain mo. Sabihin mo dun sa dagat na yun, mga kapatid, siya'y mahati, mga kapatid. At ikay makalakad, mga kapatid, dun po sa gitna ng mapulang dagat na yun. Kung merong bundok, mga kapatid, Pastor, di ko kaya akitin yan eh. Eh sabi ng scripture, kaya mong utusan, mga kapatid, yung bundok na yun at siya'y mapasuba sa dagat, mga kapatid. Pastor, alam mo, meron akong bagay na nakukumit sa buhay ko na hindi karapat. Bundok yan. Mapulang dagat yan. Kaya mong utusan yan, mga kapatid, at siya'y mapasuba, mga kapatid, sa dagat ng pagkalimot at huwag nang bumalik pa sa buhay mo. Amen.
Diba? Kasi alam mo, yung picture mga kapatid ng payhayayrot mga kapatid, hinahabol sila. Parang ganito yun eh. Pinalaya ka na ng ating Panginoon, tapos kung saan ka pinalaya ng ating Panginoon, sinusubukan kang habulin yan. Tapos iipiting ka pa. Sabi mo, tamo, nandito na naman ako, babalik na naman ako sa iyo, may mapulang dagat. Hindi niya alam, mga kapatid, may tungkod na binigay ang Panginoon sa iyo. Diba sabi sa Psalms, thy rod and thy staff comfort me. Kasi yung staff, mga kapatid, at rod, yan ay salita ng Panginoon. Yan ang magbibigay ng kaaliwan sa iyo at maghahawi din, mga kapatid, ng mga dagat na mapula. Kaya kung merong mga bagay, Pastor, hinahabol pa rin ako nito eh. Diba? Alam mo mga kapatid, gagawin lahat ng Diyos, mga kapatid. Diba sabi, He will disintegrate. Mga kapatid, ibig sabihin, pagwawatak-watakin ng Diyos, anumang bagay na sisira sa iyo. Diba? Ang kailangan lang natin, mga kapatid, talaga maiposisyon na may pananampalataya, mga kapatid, na ang Diyos kaya niyang gumawa, mga kapatid, sa buhay natin. Diba? Minsan inisip lang natin, kasi, Pastor, parang hindi ko kaya. Hindi mo talaga kaya. Pero ang Panginoon kaya, mga kapatid. Kailangan mo lang salitain, kailangan mo lang sabihin, kailangan mo lang pigkasin, mga kapatid. Diba? Tapos na tayo sa mga panahon na parang lagi tayong talunan, na parang lagi tayong underdog, lagi tayong nakapananggalang lang. Kailangan mong magsalita, mga kapatid, nang sa ganun, anuman yung humaharang sa iyo, mga kapatid, ay maipasuba sa dagat. Mahati, mga kapatid. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung prayer ni Jabez, mga kapatid, maging matapang kayong hilingin yan sa ating Panginoon. Sabi doon, bless me indeed, enlarge my borders, let your hand be upon me. Ibig sabihin yung favor ng ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, hindi masama, hilingin mo, i-bless ka ng Panginoon. Kasi may mga pangangailangan tayo, mga kapatid, sa buhay na ito. Ang marapat lang, mga kapatid, habang tayo humingi sa ating Panginoon, dapat nakapaglingkod pa rin tayo ng tama sa ating Panginoon. Yun lang naman yun eh. Diba? Hindi ko sinasabi dito na, manatili na lang kayong ganyan. Hindi, mga kapatid. Ang sabi ng scripture, ang sabi ng message, humingi kayo sa Panginoon nang sa ganun mapuno yung saro ng kagalakan ninyo. Dahil yung paghingi ninyo ay tanda ng pananampalataya na kaya yang ibigay ng Panginoon sa inyo. Kasi ba't kayo hihingi kung hindi ka nag-i-expect na ibibigay sa iyo? Kaya mga kapatid, alam mo, dapat mapalitan talaga yung ating pag-iisip sa mga bagay-bagay. Diba? Nasabi, nandito na lang ako, Pastor. Kontento na ako. Yung scripture na sinasabi sa Philippians, mga kapatid, laging sinasabi, minsan basketball player pa eh. Minsan gaganon pa eh. Diba? Sabihin, Philippians, diba? Sabi, I can do all things to Christ who strengthens me. Hindi na naintindihan ibig sabihin nun. Ibig sabihin, contentment ibig sabihin nun. Pag binasa mo yung buong passage, mga kapatid, sabi ni Pablo, naranasan ko yung abound, naranasan ko din yung kulang. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, dahil sa yung kasapatan dito, kaya kong gawin ang mga bagay, kaya kong maging kontento. Pero kung meron tayong mga nais na marating sa buhay na ito, sikapin mo lang naman nasa kalooban ka ng Panginoon eh. Hindi ka nagko-compromise. Diba? Kasi doon nagkakaroon ng butas sa buhay ng mananampalataya pagka nagko-compromise tayo. Pero kung, di ba kasi inisip mo, kasi Pastor, ba't naman yung iba? Parang maganda naman ang buhay nila, maaluan sila. Alam mo, isang bagay, kasi yung mga magulang ng mga mananampalataya na naglingkod din sa Panginoon. Kaya yung blessing, mga kapatid, na ipapamana, akala nyo ba hindi napapamana yan, mga kapatid, yung blessing? Yung iniquity nga, di ba sabi, the iniquity shall visit unto fourth generation. Tapos yung blessing, di ba? Kaya nga mapalad kayo kung may magulang kayo naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Nung naglilingkod sila, kasama kayo lagi sa panalangin. Kaya kung bakit, mga kapatid, nanagana rin kayo sa mga blessing. Hallelujah. Glory to God. Kaya mga kapatid, ito po, sabi niya dito, thus saith the Lord, speak. Don't cry, speak and go forward. God don't want a bunch of crying babies. Diba? Si Lord, maunawaan niya yan. Kasi meron tayong kakayahan eh. Meron lang tayong kayang bitbitin. Pero kung 10 taon ka na sa Panginoon, matagal ka nang naglilingkod, hindi pwedeng baby ka pa rin eh. Iyak ka pa rin ng iyak eh. Sabi niya dyan, mga kapatid, He wants men that's got backbone, not wishbone. Sabi mo, I wish I had it, I wish I could. Puro wish, wish, wish.
Diba sabi doon, backbone that will stand the breach, amen, and claim the victory, claim they are called out in the midst of darkness, no matter what anyone says, we speak and go forward. Hindi pwedeng speak tapos backward. Diba? Sabihin mo, in the name of Jesus, tapos umakbang ka ng pabalik. Hindi, mga kapatid. Pagka binibigkas mo ang pangalan ng ating Panginoon at kanyang salita, kailangan, mga kapatid, humakbang ka. Pastor, maliit lang yung kaya kong hakbang. Mas mabuti na yung maliit na hakbang kaysa hindi humahakbang. Diba? Hindi ko naman tinuturo dito, mga kapatid, na pagka humakbang kayo sa isang hagdan, yung unang hakbang, tapos gusto nyo 5 agad. Hindi, mga kapatid. Diba? Mas mabuti na, mga kapatid, na sumusuong tayo, nagpapatuloy tayo, mga kapatid, kahit gaano kaliit yung hakbang. Kaya nga, mga kapatid, kailangan mabago yung ating pag-iisip. Sabi dito, no matter what anyone says, we speak and go forward. Believe the message. God is here. He will vindicate His message. God is here. He is the same God that He was back yonder on Galilee. He's the same God that He was in the days of Moses. He can't fail. Do you believe that? The Holy Spirit has come, the signs of the Holy Spirit. Diba? Kaya hilingin natin, mga kapatid, sa umagang ito, puspusin tayo ng Espiritu Santo na ating Panginoon. Diba? Kasi minsan, kaya tayo nangihina, kaya discourage tayo kasi human spirit yung meron tayo eh. Pero kung Holy Spirit yan, mga kapatid, kahit gaano kapangit ng isang sirkumstansya, kahit gaano kapangit yung nararamdaman natin, mga kapatid, at lahat, di ba merong inspiration, mga kapatid, na kayang makaalpas ng mas mataas kaysa dun sa sirkumstansyang yun? Di ba para magugulat ka, wala naman akong ganitong tapang gaya dati Kasi, mga kapatid, ang gagawa talaga ang Panginoon. Kailangan mo lang salitain yung kanyang salita, mga kapatid. Amen. Diba? Speak and move forward. Hindi backward, mga kapatid. Diba? Pagka merong mapulang dagat, merong trials, mga kapatid, sa buhay nyo, lagi nyo alalahanin ito. Diba? Kung umiyak ka, Pastor, sorry, umiyak ako, Pastor. Okay lang umiyak ka. Pero after mo umiyak, you speak. Hawiin mo yung mapulang dagat na yan, mga kapatid. Kasi ang totoong hahawian ang Panginoon. Kasi isipin mo, paano siya makakagawa kung ayaw mo naman sabihin kung anong gusto mong gawin ng Panginoon? Diba? Minsan ang Panginoon naghihintay lang, mga kapatid, kung paano natin talaga gagamitin yung salita. Diba? Alam natin ang salita, pero minsan hindi natin alam kung paano ito gagamitin. Diba? Yun ang pinagkaiba, mga kapatid, ng mananampalataya sa mensaheng ito. Compare, mga kapatid, sa denomination. Buti nga sila eh. Diba? Alam yung salita, mga kapatid, nagkukot sila ng scripture, pero ang totoo, mga kapatid, hindi nila alam yung sinasabi nila. Pero ikaw, alam mo yung mensahe, alam mo yung Biblia, takot ka lang gamitin, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, huwag niyong lilimitahan, mga kapatid, yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ninyo. Kung kailangan magsalita ka. Sabihin mo, mga kapatid. Diba? Kung sino man merong hinihiling dito sa ating Panginoon, Pastor, matagal ko nung hinihiling sa ating Panginoon eh. So, alam mo nang gagawin. Diba? Manatili ka, mga kapatid. Kasi si Moses, dinilig siya ng Panginoon kasi nasa path of duty siya. Eh, paano ka didingin ng Panginoon kung di ka naglilingkod? Diba? Sabihin mo, dami-daming trials, Pastor. Binababalik ka kasi ni Lord eh. Layo ka ng layo, mga kapatid eh. Diba? Minsan, binibigay niya yan para pabalikin tayo. Diba? Idala ka sa payhahayrot, mga kapatid. Isipin mo, parang wala si Lord Kasi kaya hindi ka nagsasalita, puro ka iyak, mga kapatid. Diba? Amen. Kaya, yung pag-iyak natin, mga kapatid, sana, matapos ang mensaheng ito, pag-iyak, mga kapatid, na may kagalakan sa ating Panginoon. Na yung ating Panginoon na pinaglilingkuran, mga kapatid, ay meron siyang magagawa. Huwag niyong isipin kinalimutan kayo ng Panginoon. Dahil lang, kasi Pastor, di pa nababago yung circumstansya namin, parang ilang months na eh. Huwag yan na maging kaisipan niyo, mga kapatid. Sabihin niyo, Lord, yung mapulang dagat na to, kaya mong hawiin. Sabihin mo lang, Panginoon, na bigkasin ko ang salita mo, bibigkasin ko at mahawi ang dagat na ito. Diba? Wala na tayo dun sa panahon na lagi, mga kapatid, na puro nakapanangga, di ba? Parang puro, sa boxing kasi, mga kapatid, meron ganito, yung defensive ka lang.
Diba, tumatanggap ka lang ng suntok. Minsan mga kapatid, kailangan ikaw din yung sumuntok mga kapatid. Makatama ka mga kapatid. Kasi bugbog na tayo mga kapatid. Diba? Doon sa mga pinipermit ng Panginoon yan eh. Diba si Satan umaakyat panawag yan eh. Tinan mo yung lingkod mo. Kaya lang naman naglilingkod yan kasi gagawin ng Lord dahil malaki ang kumpiyansa niya sa'yo, dahil hawak mo yung kanyang salita, hahayaan niya. So dapat ang thinking mo doon mga kapatid, hinayaan ni Lord to, pinermit ng Panginoon ito. At wala siyang ipipermit mga kapatid na hindi ka equip. Pinermit niyan kasi alam mo, kaya mo. Kaya nawa dalangin ko matanggal lahat ng mga lambong sa mga mata ninyo mga kapatid, sa puso ninyo. At magawa ninyong hilingin sa ating Panginoon. Hawiin ang lahat ng bagay na humahadlang mga kapatid sa paglilingkod nyo sa ating Panginoon. Ba? Kung ano mang kahirapan, kung ano mang bagay mga kapatid na masasabi natin na inconvenient sa atin, kayang hawiin yan ng ating Panginoon. Isa lang ang mensahe ng Espiritu Santo. Ang sabi, speak and move forward. Not backward, but forward mga kapatid. Walang pagsulong. Di ba? Naalala ko yung isang awit, sabi doon, I have decided to follow Jesus. Di ba? No turning back. Alam niyo ba yung testimony ng mga kapatid? Kahit na, Indian yun mga kapatid, na na-share ng gospel. Tapos, syempre, nabuksan, binhi ng Panginoon. So, nagiging malaking impluensya na siya mga kapatid dun po sa kanilang tribo. Kaya ang ginawa, papatayin siya. Pinapadinounce sa kanya yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, kahit anong mangyari, hindi ako tatalikod. No retreat. Kaya, alam mo, ginawa, pinatay siya. Tapos yung pumatay sa kanya, nakita yung pananampalataya niya, lahat sila doon na-convert as a Christian. Kaya nabuo yung kanta mga kapatid na I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kasi mga kapatid, kasama mo ang Panginoon. Huwag mong isipin hindi mo kasama ang Panginoon. Diba? Hindi, alam mo kasi, mandaraya yung pakiramdam eh. Diba? Pag kami pakiramdam kang hindi maganda mga kapatid, sinungaling yan. Dapat tayong bumalik dun sa katotohanan na sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan. Kaya nga, ang Panginoon, ang forma niya, Holy Spirit. Alam mo bakit? Kasi hindi na lamang siya sasama sa'yo, kundi mananahan sa'yo mga kapatid. Kasi alam niya, siya dapat yung nagtatagumpay eh. Diba? Siya yung unang mananagumpay mga kapatid. Kaya, hindi na tayo yung mga defeated Christian, hindi na yung underdog Christian mga kapatid. Diba? Ask boldly, mga kapatid, sa ating Panginoon. Nang sa ganun, mga kapatid, mabuksan ang durungawan ng langit, ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ikaw ay anak na lalaki at anak na babae ng ating Panginoon. Kaya ikaw ay tagapagmana sa lahat ng anuman ang meron sa ating Panginoon. Speak and move forward, mga kapatid. Huwag kayong matakot. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, laging gagawa at gagawa sa buhay ninyo. Diba? Huwag niyong limitahan siya. Huwag natin siyang limitahan, mga kapatid. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay dakila, mga kapatid, na gumagawa sa buhay ng bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay tatayo na, mga kapatid. Amen. Paumanin sa pagtatagal. Tayo po ay awit na sa ating Panginoon. Amen. Closing song. Ayoko na kayong i-hold ng matagal, mga kapatid. Amen. Awitin natin yung awit na nagsabi nga, maghari ka. Amen. Yan ang dalangin natin. Maghari ang Panginoon sa ating puso, sa ating buhay. Diba? Maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Takbo ng buhay ko'y baguhin mo. Thank you, Lord. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo. Yes, Lord. Sa buhay na hiram sa'yo, maghari ka, maghari
Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Laman ng puso ko, laman ng puso ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, sa buhay ko. First verse muli. Maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hirap sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, sa buhay. Maghari ka, minsan pa. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, ang puso ko't kaluluwa, amen, ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos, sa buhay. Kahit kailan, di ka nagulat. Biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal, o kay dalisay ng pag-ibig. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hindi ka
Amen. O ako noon pa man. Tayo po yuko at manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Amen and amen. Amang banal na may-ari sa aming buhay, muli, Lord, maraming salamat sa tanghaling ito, Panginoon, na binigay mo po sa amin sa iyo pong mga salita, Lord, na nagbigay ng encouragement sa amin, Panginoon, na kami sa buhay na ito ay magpatuloy sumuong, Panginoon, pagkat ang katagumpayan ay binigay mo na sa amin, Lord, before the foundation of the world. We pray na ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, na magawa mo, Panginoon, na bigyan kami ng pananampalataya, Panginoon, sa iyo at pagkaunawa na ikaw ang Diyos na nakakaalam, Panginoon, sa lahat po ng bagay. Ikaw ang nagpapahintulot, Panginoon, ng mga bagay, Lord, sa buhay na ito. At sa likod ng kapahintulutan ay meron kang layunin, Panginoon, at walang iba kundi ipakita, Lord, ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, maging ang iyong kapangyarihan, O Diyos, sa amin. Pagkat ikaw, Lord, ang Diyos na lagi po, Panginoon, na nakatingin sa amin, nakikita ang aming mga gawa, nakikita ang aming mga puso, lahat ng aming mga pagpapagal. At ikaw ang Diyos, Panginoon, na lagi, Lord, na nagliligtas sa amin. Inilalayo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan, sa anumang bagay, Panginoon, na makasasama sa amin. Naniniwala kami, Lord, na ang pag-iingat mo ay laging nandyan, Panginoon, sa iyong mga anak. Kaya, Lord, dalangin ko na ang mga anak mo, Lord, sa mga oras na ito, Lord, bigyan mo sila ng tapang sa kanilang mga puso, na sila, Lord, ay magsalita, Panginoon, ayon, Lord, sa iyong mga salita rin mismo, Panginoon, na magawa nito, Panginoon, na hawiin ang anumang mapulang dagat, Lord, sa kanilang buhay, mapasuba, Lord, ang anumang bundok, Lord, sa kanilang buhay. Pagkat, Lord, inatasan mo na kami, Lord, at ang Espiritu Santo ay meron lamang isang mensahe na kami, Lord, ay magsalita at makapagpatuloy, Panginoon, sa takbuhin ibinigay mo po sa amin. We pray na ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang mga pananalangin at mga pangangailangan, ibigay mo sa kanila, Lord, ang mga hinihiling nila na ito, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng tamang inspirasyon, Lord, sa umagang ito. Nabigkasin nila, Lord, ang mga bagay, Panginoon. Dahil ito ibinigay mo na sa kanila, Lord, bago pa man maipatatag ang sanlibutan, Panginoon. Tanggalin mo, Lord, ang takot. Tanggalin mo, Lord, ang pangamba. Tanggalin mo, Lord, ang hindi pagsampalataya sa aming puso. At palitan mo ito, Panginoon, ng katotohanan na maaari naming balik-balikan, Panginoon. Kami man ay nasa panahon man, O Diyos, na mababato ang aming dinaraanan, magagawa naming bumalik, Panginoon, at makita, O Diyos, ang katotohanan. Ang lahat ng tinig ay kasinungalingan, ang lahat ng pakiramdam ay hindi tama. Ang salita mo lamang, Lord, ang siyang tama, Panginoon. Bigyan mo sila ng tapang, Lord, at ang kapangyarihan ng iyong salita ay managana sa kanila, Panginoon. Iparamdam mo, Panginoon, na ikaw ay laging naririyan, Panginoon, sa kanila. Hindi sa kanilang pandama, kundi, Lord, sa ika-6 nilang pandama, sa pananampalataya. Pagkat nangako ka, Lord, sabi mo na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Maging si David nagsabi, Lord, tumanda na siya, mula ng bata pa siya, Panginoon, ay wala siyang nakitang taong matuwid na namalimos ng tinapay at pinabayaan ng Diyos. Kaya kami lubos na sumasampalataya na yaon pa rin ang Diyos naming pinaglilingkuran. Ikaw pa rin yan, Panginoon, at hindi nagbabago sa aming buhay. We pray na buksan mo, Lord, ang durungawan ng langit sa bawat pamilya. Ibuhos mong masaganang pagpapala, Panginoon, na walang sukat paglagyan. Punuin mo ang saro nila, Lord, ng kagalakan, Panginoon. At
At habang kami, O Diyos, ay nananampalataya sa iyo, bagamat hindi naman nakikita ang mga bagay, patuloy kami magpupuri, patuloy kami magpapasalamat, patuloy namin itataas ang pangalan mo, pagkat alam namin na ikaw ay mabuti, tapat sa lahat ng panahon, Panginoon, mabiyaya, puno ng habag, Lord, at lagi ka, Panginoon, na on time, Panginoon. Pagka nandun na kami, Lord, sa dead end, Panginoon, ng aming buhay, end of the road, Panginoon, lagi kang lumilitaw, Panginoon. Lagi mong pinamamalas, Lord, ang iyong kapangyarihan. Kaya dalangin ko, kung meron mga kapatid ako, Panginoon, na nasa end of the road, Panginoon, yan ay oportunidad, Panginoon, upang ikaw ay lumitaw, Lord, sa kanilang buhay. At patunayan mo, Lord, ang iyong salita, Lord, sa bawat isa. Bless them, Lord. Bless them indeed. Enlarge their borders, Lord. May your hand be upon us, Lord. At ialayo mo, Lord, ang bawat isa, Lord, sa tukso ng sanlibutan. Uli, Lord, maraming salamat sa pansamantala namin paghiwalay. Nawa, taglay namin, Lord, ng kumpiyansa, ang pananampalataya, ang tapang na nagmumula sa iyong salita. At kami patuloy, Lord, na sumuong, Panginoon, sa buhay ng paglilingkod na ito. Maraming salamat. Dalangin ko na bawat pangangailangan ay maabot at ganun din, O Diyos, ang mga may karamdaman ay patuloy na mapagaling sa iyong pangalan. Naniniwala kami, Lord, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay posible kung kami lamang ay sasampalataya at mananatiling sumasampalataya sa iyo. Muli, Lord, maraming salamat sa iyo namin inaalay, Lord, ang buong service na ito. Nawa ang kaluwalhatian, kapurihan ay lagi mauwi sa iyo. Sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. I'll never fail. By His word, I'll overcome. By His word. Amen.